Actually, the parable that we heard in the gospel consists of two parts. The first part is the reality part. The kingdom of heaven is like a net thrown into the sea. Ikinumpara ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa lambat na inihagis sa dagat. At katulad ng karanasan ng maraming mangingisda, pag hinila nila ang lambat, iba't ibang klase ng isda ang sumasabit dito at nahuhuli nila. But nowadays, it's not only fish that they catch, they also catch plastic. Plastic bottle, plastic everything. And what do they do? Well, the fishermen will sort the fish. The good ones, they keep. The bad ones, they throw away, including the waste and the garbage. That is the reality. Karanasan ng isang mangingisda na ang lambat na kanyang inihulog sa dagat ay huhuli ng iba't ibang klase ng isda. But what the second part of the parable is the interpretation. And it comes from the writer of the Gospel of Matthew. What is the interpretation? The interpretation is this. The gospel, the parable, the reality part is a reminder to each and every listener of Jesus and to us that there will be judgment. Those who have been found bad will be thrown away and put into hell. Those found to be good will be kept. That is the judgment part. So paalaala ito sa mga nakikinig kay Jesus na sa katapusan, pipiliin ang mga mabuti at itatapon ang mga masasama. Paalala lang, hindi nangangahulugan na talagang may mga masasamang mapupunta sa impyerno. Hindi kaagad-agad. Pero ito'y isang babala. It's a warning that if you don't change, if you don't behave, if you don't convert, this is what is going to happen to you. Kaya ito'y tanda rin ng pag-ibig. Katulad ng mga magulang, sa mga magulang na naririto, sinasabi niyo sa mga anak ninyo, lalo na yung mga bata pa, huwag kang pupunta dyan. Masasaktan ka. Huwag mong paglalaruan yan. Masusugatan ka. Huwag mong iinumin yan. Sasakit ang tiyan mo. Warning. All of these warnings are expressions of love. Di ba? Mahal mo ang anak mo, kaya sinasabi mo sa kanya, huwag mo itong gagawin. Mapapahama ka. Huwag kang pupunta dyan. Masasaktan ka. At yun ang ginagawa sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyong ito. Mahal niya tayo, kaya sinasabi niya sa atin, magpakabuti ka, magbago ka, magpakabait ka. Gusto kitang makapiling sa langit, kaya kinakailangang maging matuwid ka. Now, what is the message of this to each and every one of us? It gives us hope. It gives us hope na una, meron pa pala akong pag-asa. Meron pa pala akong pag-asa. Ako, kahit masama, ay pwede pa rin makapasok sa langit kung pipiliin kong magpakabuti. Sabi nga habang may buhay, may pag-asa. At yan ang gustong ibigay sa ating lesson ng Diyos. Habang may buhay, may pag-asang magbago. Kaya,
Hindi lamang ito totoo sa atin, ito'y totoo din sa ating kapwa. Kaya ang isang tao na bagamat nagkamali ay hindi natin dapat i-condemn sapagkat meron pa siyang pag-asang magbalik loob sa Diyos at magbago. Maaaring nagkamali yung taong yon, but he still has the opportunity to change, to correct the mistake that he made or she made. Hindi mo kaagad ipapapatay. Kahit na adik yan, nagkamali yan, nalulung yan sa bisyo, hindi mo kaagad siya papatayin. Bibigyan mo siya ng pag-asa at pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Ngayon, kung ayaw niyang magbago, ikulong mo siya. Baka sa kulungan, magkaroon siya ng pagkakataong magbalik loob. We do not immediately condemn. We got the opportunity from the Lord to change our ways. And that is the first hope. Ako pala, kahit masama, may kakayanan pa rin magbago. That is the message. The second message is this: the Lord will right the wrong. Nakikita ng Diyos ang mga mali. Nakikita ng Diyos ang mga kasalanan. At gagawa siya ng paraan upang ang mga ito ay maituwid. Kaya kung may ginawa ka masama at ayaw mo magbago, magtago ka na. Matakot ka na. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na manatili ang pagkakamaling ito ng pangmatagalan at walang hanggan. My dear brothers and sisters, the message of the parable is very clear. In the world, there are good people, there are bad people, just like the parable of the wheat and the weeds. There are good people, there are bad people. There are good seed, there are bad seed. There will be judgment. But the judgment is just a warning that there is time. There is time to change. Don't wait until it is too late. Now is the opportunity to conversion. Let us pray for one another, that we may not waste the grace and the opportunity given to us by the Lord. Because there will not always be time. Time may run out. So let us grab the opportunity now. Let us grab the grace now. Amen.